What's up mga ka-lovely friendship? Welcome back to my channel. This is Jonah, syempre, and you are watching the Kasambahay Story. If bago ka pa lang sa channel na to, wag mo naman akong kalimutang i-subscribe. I-hit mo na yung like and share button dyan. Syempre, samahan mo ng kalampag sa bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan. So, ganap for today mga ka-friendship. Medyo haggard ang inyong ka-friendship. Kasi nasa 5th day of water fasting po ako. Dying ice ba? Nasa 5th day of water fasting po ako. Yan, so i-search nyo po yung benefits ng water fasting. Maganda po yung health benefits niyan. Pero kung gagawin nyo po, kailangan consult muna kayo sa mga health professionals ninyo or sa mga doktor ninyo. Yan, so nag-water fast po ako kasi may health issues po ako ngayon. Ayan. So, anyways, bago tayo mag-start, syempre, shout out muna. Shout out sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Most especially po kina Ma'am Joy May Salvador. Maraming salamat po. Ma'am Lina Espirito, ito na po, shout out po sa inyo. Ma'am Mirasol Bautista, Ma'am Maricel Salazar, thank you so much po at nakaabot sa inyo ang aking munting video. Syempre sa aking friend na nakaupo dito, si Nati, shout out Kef Halik Habibi. SOE, Nati Kefik. Hello! Yan, so, yan. Napakabait niyan. Mara Grace, Hiya Mara Masbut, Habibi Ana, Hada Nati, Sadik Ana, Hada Ukti. Kefik. Yan, so, shout out to all my subscribers. Thank you so much. Walang hanggang pasasalamat. Ayan, so, ang topic natin for tonight, kasi gabi na po, ano-ano ba yung mga klase ng abuse or pang-aabuso na nangyayari sa loob ng bahay ng pinagtatrabahuan natin? Tama ba? Ano-ano yung mga abuse na nangyayari sa mga kasambahay natin, mga kasamahan nating kasambahay, no? Mapagitnang silangan man, saang mga sulok ng mundo na kung saan kayo nagtratrabaho, baka hindi pa kayo aware mga ka-friendship sa mga abuse na nangyayari sa paligid or sa loob ng bahay na pinagtatrabahuhan ninyo. Ayan. Ano-ano nga ba itong mga klase ng abuse na to na kailangan aware tayo para syempre maipagtanggol natin ang ating mga sarili laban sa mga abuse na to? Okay, so let's proceed. Unang-una, verbal abuse. Okay, kalimitan sa ating mga amo, palasigaw yung mga yan. Magaspang yung mga pananalita nila. Yan. Kung naobserbahan na po ninyo sa mga unang araw na hindi nakagandahan ang pananalita ng ating mga amo, ay agad-agad na mag-decide na kayo kung tatapusin nyo po ba ang kontrata sa kanila or magpapalipat po ba kayo o i-terminate na lang yung contract. Ganun po. Syempre, kung una pa lang nahalata mo ng magaspang yung pananalita o hindi nakagandahan, hindi na po magandang ipagpatuloy ang kontrata sa kanila kasi hindi na po yan magiging healthy. Papasok na po dyan yung physiological or emotional abuse. Syempre, kung palagi kang pinapagalitan or magaspang yung pananalita nila or hindi nakagandahan or nagmumura na sila, syempre papasok dyan yung sa emotional natin. Ang abusadong pananalita ay nagdudulot ng stress na nakakaapekto sa ating pag-iisip, kung kaya't hindi ito healthy. At hindi natin pwedeng sabing rason na porke hindi nananakit ay okay na. Apekto po yan sa ating pag-iisip. Syempre, malayo ka na nga sa pamilya mo, tapos malungkot,
homesick ka pa, tapos sasabayan pa ng mga magaspang na pananalita, syempre ang madadali po ay ang ating emotional. Hindi na po magiging healthy para sa atin. Yan. Kaya bago po tayo tumuloy na mangibang bansa at makipagsapalaran, kailangan pag-isipan po nating mabuti ang mga sitwasyon na ganito, kung tayo ba ay matapang, nahaharap sa mga ganitong pang-aabuso. Kasi kung mahina po tayo ay masasabi nating vulnerable tayo sa mga abuses. Ayan. So, una ay yung verbal abuse. Siyempre, pag laging magaspang yung pananalita nila or hindi na maganda, nagmumura sila, siyempre papasok dyan yung emotional abuse. No? Tapos, ang kalimitan pa ay ang abuse sa ating rights. Rights sa rest day, sa pagpapahinga, rights sa tamang pagkain, rights sa tamang haba ng oras. Tama ba yun? Yung nakokompleto ba yung oras ng pahinga mo? Kasi mga ka-friendship, nasa kontrata po natin na dapat tayo ay magkaroon ng 8 hanggang 9 na oras ng pahinga. Okay? Straight 8 hours to 9 hours na pahinga. Pagtulog. Yan. Nasa kontrata po natin yon. Pangalawa, nasa kontrata din natin na dapat tayo ay magkaroon ng 24 hours na rest day sa loob ng isang linggo. Okay. Pangatlo, karapatan natin na magkaroon ng maganda, maayos na tulugan. Pang-apat, karapatan natin na magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain. Yan po yung mga ilan sa mga karapatan natin na nakasaad sa ating mga kontrata. Oops, teka lang. Siyempre, iba-iba po yung sitwasyon. Ito na naman po tayo. Hindi po ako nagsasalita na expert, pero nag-share po ako base sa mga narinig ko sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak at sa experience, sariling experience. So, yes po, iba-iba po ang sitwasyon natin sa loob ng isang bahay na pinagtatrabahuan natin. And, syempre, kalimitan talaga, hindi nasusunod. Tama po kayo. Hindi nasusunod kasi nakasanayan na nila na hindi naman natin pinaglalaban. Nasa atin din po yun. Hindi natin pinaglalaban kung ano yung nasa kontrata natin. Minsan, pumapayag din po tayo sa kagustuhan nila. Kaya nangyayari ang pang-aabuso. Yan po. Diba? Tama po ba? Hindi po mangyayari ang abuso, pang-a-abuse, kung alam natin ang karapatan natin at alam natin kung paano natin ipaglaban. Okay? Ipaglaban in the right way. Okay? Halimbawa, yung rest day. Kausapin natin na maayos ang ating employer upang tayo ay bigyan ng rest day sa loob ng isang buwan or isang linggo. Depende po sa inyong usapan. Kasi hindi naman po tayo makina para dire-diretsong magtratrabaho. Or depende po sa arrangement ninyo ni employer kung papaano yung rest hour mo. Kung halimbawa na mas mahaba naman yung pagpapahinga mo kaysa sa oras ng trabaho, kaya ayaw kanyang payagan na mag-day off at ito ay okay naman sa'yo, adi okay, di ba? Pero ang importante, ipaglaban natin kung ano yung nasa kontrata natin. Makipag-usap tayo ng maayos, makipag-bargain tayo ng maayos na ayon sa kakayahan ng ating katawan at ayon sa
Doon din sa pag-organize nila ng kanilang mga schedule. Halimbawa, hindi kanila pwedeng pag-di-offen ng Friday, pwede mong kunin ng Saturday. Depende po yan sa usapan ninyo. Ang importante ay makipag-bargain po kayo at masunod ang inyong karapatan. Yan po. Para iwas abuso sa ating mga rights. Yan. So, pang-apat, which is ang panghuli, ay ang sexual abuse. Hindi lang naman po gitnang silangan ang maraming cases ng mga ganito. Kahit saang lugar, kahit saang country, merong ganitong klase ng abuse, lalo na po sa mga kasambahay na tulad natin. Sexual abuse. Paano natin maiiwasan yung mga ganitong pang-aabuso? Siyempre, kailangan unang-una, para maiwasan ang ganitong klase ng pang-aabuso ay kailangan alerto po tayo. Kailangan alerto ka. Unang salta mo pa lang, maoobserbahan mo naman na ang paningin, sa paningin pa lang ng iyong amo, yung mga lalaki sa loob ng bahay ng amo mo, maoobserbahan mo the way na tignan kanila, the way na tignan kanila, the way na makipag-usap sila sa'yo. Diba? So ano nga ba kasi itong sinasabi nilang sexual abuse? Well, ang sexual abuse ay yung walang pahintulot na halimbawa paghalik sa'yo or pagyakap or paghaplos sa anumang parte ng iyong katawan. Ito po yung tinatawag nating sexual abuse or yung sapilitang paggamit sa'yo, halimbawa rape, ganyan. So maging aware po kayo mga ka-friendship, lalo na sa mga employer natin, yung mga pasimpleng patapik-tapik dyan. Dito po sa gitnang silangan ay hindi normal sa isang lalaki na tatapik-tapik or hahaplos-haplos sa isang babae, lalo na kung hindi naman ito kapamilya or hindi nito asawa. So maging aware po kayo sa mga ganitong galawan ng mga employer ninyo. Huwag nyo pong isipin na sila ay natutuwa sa inyo kaya po kayo tinatapik-tapik or hinahaplos-haplos. Una sa lahat, hindi po ito normal, lalo na po dito sa gitnang silangan. Pangalawa, yung halimbawa sisilip-silip, wala namang sasabihin pero lagi kang sinisilip-silip sa kusina, tapos nagpapapansin. Maging aware po kayo dyan, baka mamaya iba na po pala ang motibo. Na mag-iingat po kayo sa mga ganitong galawan. Maging mapagmatsyag sa mga galawan ng ating mga amo. Isa pang halimbawa, kunwari may ipapaabot sa'yo. Pagkaabot mo ng isang bagay sa kanila, may pahaplos-haplos na ginagawa sa mga kamay nyo or kunwari, nanananching, chancing, alam naman natin yan. 'Di ba? Kunwari tapos ngingiti-ngiti sila. Tapos titig na titig sa mata. Mga ka-friendship, dito po sa gitnang silangan, hindi po normal sa isang lalaki ang mga ganong gawain. Kaya ilagay natin sa ating mga isip na lagi tayong maging handa at obserbahan natin ang anumang mga kakaibang galawan nila. Isa pa mga ka-friendship, kung nahalatan nyo ng ganito yung mga galawan ng mga amo ninyong lalaki, huwag po kayong manahimik lang. Huwag kayong yung parang kayo pa yung mahihiya at hindi kayo magsasalita. Dahil oras na nakitaan kayo na wala kayong reaksyon sa ginagawa nila sa inyo, yung kunwaring patapik-tapik o haplos-haplos, at hindi kayo naimik, ang iniisip nila ay gusto rin ninyo. Kaya wag po kayong manahimik lang, mag-react kayo, sabihin nyo, hindi maganda yung ginagawa nyo, pero sabihin nyo sa mabuting paraan. Nangyayari po ito gawa ng
yung katulong, lagi na lang nakakulong doon sa bahay, nandoon siya palagi, wala siyang tawag nito, parang freedom na lumabas, palagi siyang nakikita ng mga among lalaki, ganyan. So, napaka vulnerable ng mga kasamahan natin kasambahay dito sa klase ng pang-aabuso na to. So, ang kailangan natin gawin para maiwasan ang ganitong klase ng pang-aabuso ay sumunod po tayo kung ano ang nakagisnan nilang kultura. Halimbawa sa klase ng pananamit, huwag po tayong magpakita ng motibo sa mga among lalaki or sa mga lalaki sa loob ng bahay. Huwag kayong magsusuot ng mahigpit na damit. Kung ano yung habilin ng amo nyong babae, sundin nyo lang para dagdag proteksyon po para sa inyo. Okay? Kasi syempre iba po yung nakagisnan nilang kultura. And kung alam mo na, or kung the way pa lang na nakikipag-usap siya sa'yo, or the way na tumingin siya sa'yo, kasi mararamdaman mo yan. Huwag mo nang patagalin yung araw na magstay sa kanila. Kung maaari, kumontak ka na agad sa iyong agency at magpalipat. Okay? Pero make sure naman na yun talaga yung ano. Okay? Yun. So, ito yung mga klase ng mga abuses na kadalasang nangyayari sa loob ng bahay. Bakit nga ba, no? Bakit nga ba kadalasang may mga ganitong klase ng abuse? Kasi, syempre, siguro nakasanayan na nila dahil nga feeling nila ay syempre nakakataas sila. Ganyan. Yun yung kalimitan na rason kung bakit may mga abuse. Kasi nga nakakataas sila at ang tingin sa atin ay mababa. Tayo ay parang alipin sa paningin nila. Kaya sa ating mga kasambahay, ang maia-advise ko ay huwag ninyong ipakita na tayo ay alipin. Tayo po ay mga manggagawa. Manggagawa po tayo na ng ibang bansa para magtrabaho sa kanila dahil kailangan din po nila ang ating serbisyo. Hindi po tayo alipin. Okay? Kung ano ang karapatan natin, syempre kailangan nating ipaglaban. Hindi mangyayari ang pang-aabuso kung aware po tayo at alam natin ang ating mga karapatan. Okay? Syempre, kung may alam ka, matatakot din naman yung mga yan kung alam mo ang mga labor law, ganyan, mga batas nila, alam mo kung paano sila sagutin sa maayos na paraan. Yan. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay may napulot kayong mga idea. And, syempre, yan po. Magdasal lang po tayo palagi. Mag-iingat po kayo palagi, mga ka-friendship. Huwag niyo pong kakalimutang magdasal. Yan. Lagi ko pong sinasabi kung anong mabuting nasimulan natin. Ipagpatuloy lang po natin. And, syempre, hanggang sa susunod na naman nating mga videos. Bye! Thank you!